illness nga pwede kang matakdan. Hinungdan sa simptomas sama sa hilanat, ubo, sakit sa kalawasan, lakip, labad sa ulo o kalibanga. Ang pasyente nga natapdan sa COVID-19 pwede magka-pneumonia o gikinahanglan nga dadon sa balay tambalanan. Apektado ang tibuok kalibutan ni ini nga sakit o giila ang COVID-19 isip pandemic disease. Unsa para sa matag pamilya ang COVID-19? Importante nga mapasabot sa matag miyembro ang mga lakang aron malikayan ang sakit. Tudluan ina ang mga bata o katigulangan sa saktong pagatiman sa kaugalingon. Ipahilayo sila sa mga miyembro nga adunay sakit. Ang mga miyembro sa pamilya nga adunay special health care needs sama sa asthma, diabetes o cancer, hikinahanglan nga mapalayo sa dagkong tapok aron malikayan ang komplikasyon. Kini nga sugyot pahigbalo gikan sa Bukidnon State University og lokal nga pagagamhanan sa syudad sa Malaybalay pinaagi sa City Health Office. Provincial Disaster Emergency Operation for COVID-19 og mga estasyonan nga miyembro sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Bukidnon Chapter. Bukidnon State University Statistical Center or BukSU-Stat Center caters statistical services to the students and faculty's research papers to ensure the desired quality is met and delivered. The center also offers Grammarly and plagiarism tests to check for grammar and originality of the researches. They use licensed software such as SPSS, Minitab, Grammarly Test, Plagiarism Detector, Item Analysis, Amos, and NVivo. The services processing time for Grammarly 2 days, plagiarism 2 days, data analysis 5 days, and reliability 5 days. The center offers the following services for parametric tests such as t-test, ANOVA, correlation analysis, regression analysis, and COVA, and MANOVA. For non-parametric tests such as sign tests, Wilcoxon sign rank tests, Mann-Whitney U tests, Spearman rank test, and Kroskal-Wallis tests. They also offer explanatory data analysis such as explanatory factor analysis, confirmatory factor analysis, cluster analysis, discriminant analysis, logistic regression analysis, path analysis, and structural equation modeling. For inquiries, please contact Dr. Marlon S. Prius at booksuresearchquality@gmail.com and trunk line number 813-5661 local 112 or like their Facebook page www.facebook.com/Bukidnon State University Statistical Center. And you may visit them at Bukidnon State University, 3rd floor, BukSU Research and Extension Building, Balay City, Bukidnon. Or look for Ms. Julie Cris Malyari, Stat Center staff. The center is headed by Dr. Marlon S. Frias, who is under the supervision of Vice President for Research, Extension, and International Affairs, Dr. Joy M. Mirasol. BukSU Statistical Center. This is 104.5 DXBU 104.5. Bukidnon State University, through the Office of the Vice President for Research, Extension, and International Affairs, and the local government of Malaybalay, through City Mayor Honorable Florencio T. Flores Jr. and 2nd District Congressman Honorable Attorney Jonathan Keith T. Flores, bring you Pag-ambitay daw ag kaulian, Share to Heal, a social innovation contra COVID-19. This program is an information, education, and communication campaign to address the 9 dimensions of the new normal on health and wellness, governance and management, culture, education, mental health, media literacy, spirituality, legal, and economics and food security. Join us every Wednesday at 9 to 11 in the morning for a variety of learnings together with our credible speakers. Only here on DXBU 104.5 FM. You can also watch the simultaneous Facebook Live through Pag-ambitay daw ag kaulian, Share to Heal and DXBU 104.5 FM page. Pag-ambitay daw ag kaulian, Share to Heal, a social innovation contra COVID-19. Pag-ambitay daw ag kaulian, Share to Heal,
Bukidnon State University Social Innovation kontra COVID-19. Kini nga programa nagasiguro sa paghatag o pagsabot sa publiko mahitungod sa mga sumbanan, hagit o oportunidad dinha sa gitawag nga new normal o bag-ong normal. Kini usa ka pamaagi aron maandam sa pagsamot ang publiko diha sa pagwagtang ug pagkunhod sa mga hulga sa COVID-19. Mga labas nga impormasyon gikan sa masaligang tigpamakba sa hisgutanang labigitang mga pribado ug pampublikong sektor lakip ang ordinaryong lungsuranon. Paminaw sa pag-ambitay daw ag kaulian, Share to Heal diri lang sa DXB 104.5 FM matag Miyerkules alas 9 hangtod sa alas 11 sa buntag. Please welcome our host, Ms. Ana Ninfa Caballero and Mr. Walter Ibalani. Pag-ambitay daw ag kaulian, Share to Heal. Check your Philippine Standard Time. It is 9:03 in the morning. Maayong buntag kaninyong tanan. Maya na masulom inyo alan. Good morning sa atong mga viewers wherever you are in the world. Welcome to Pagambitay daw ag kaulian, Share to Heal. Mayong morning sa atong mga viewers and nakaroon din na sa Facebook Live. Salamat kayo for joining us. Share this link sa inyong mga friends aron na mas daghan pa nga makasaksi o makadungog sa atong programa karon. And happy viewing, happy listening sa atong project leader, atong University President, Dr. Oscar B. Cabanieles. Sumanusab sa iyang mga angels sina sa President's Office. Hi sa mga gwapa, Ma'am Beng, Ma'am Ann, Ma'am Shahani, and ang ilang new baby. Matod pa nila si Vincent. And of course, listening right now is my college dean sa College of Administration, Dr. Lalibi C. Lubos. Kaubanusab si Leopoldo Jong Ignar, si Ma'am Jazz. Kaninyong tanan din ha, mayong morning kaninyo. Ako, si Ninfa Bago Caballero. Okay, maayong buntag sa tanan, no? Maayong buntag Bukidnon State University, maayong buntag Bukidnon. Padaplin bagyong pipito kay niabot nami. So karon buntag mga higala laing hugna na usab sa atong discussions, no? There is a Share to Heal program. Og namati karon ang ato ang Vice President for Extension, Research and International Affairs, Dr. Joy M. Merasol, nga mao'y atong project leader. Og greeting sa atong tanan nga mga extensionist sa tibuok University, no, representing all the colleges and the rest of BukSU. Happy listening usab sa ato ang Faculty Associate sa OB Perea si Ma'am Joanne Vivienne Belderol o usab sa atong Extension Director si Ma'am Gemaline or Dr. Gemaline Paulican. Ako si Walter Balani, maayong buntag. You are listening to Pagambitay Dawag Kaulian Share to Heal program. And last week, wala mi ninyo nadunggan, gumikan kay dunay live nga broadcast no about mga pag-atiman nato sa Eagle. But before that, muhatag ka nato sa background or unsa to mga importante nga mga pagtulunan. Nalimtan din nato, no, Walter? Wala nato nalimtan pero special mention atong pinaka-busy karong adlaw kay Wednesday karon ang atong Vice President for Academic Affairs, Dr. Hazel G. Nabuela. And the rest of the faculty, kay doon na tayo ka-updeb karon, di ba? O ang atos ang pinaka-busy nga speaker si Vice President for Administration Planning and Development, Mr. Dante S. Victoria Jr. Siya ang speaker karon, so ma-miss na to. Which? But, naman ko i-review dito sa all books, ba? O, unta, i-relay niyo sa amo. Tuloy me. Sige, so last week, as we have mentioned, wala ninyo nadunggan live on air ang atong Pagambitay daw ag kaulian. Pero doon natin importante kayo nga hisgutanan with the Philippine Eagle Foundation. What's? Yes, no, equally important mahigala ang hisgutanan mahitungod sa atong kinaiyahan, no. O kadtong Oktubre 14, nag-giveaway ang atong program para sa usa ka online screening sa movie nga gitituluhan og Bird of Prey, Saving Our Philippine or Our Eagle film, no. So isa ka international nga production mga higala nga gimugna gigama sa Cornell Laboratory of
Ornithology, Mhm. inabagan sa Philippine Eagle Foundation and Philippine Forest Foundation. Linibo sa ato mga estudyante ug mga magtutudlo og non-teaching staff ang nisaksi mitan-aw sa 45-minute nga feature presentation no sa mao nga salida og sentro sa tema sa maong film ang estado sa atong Philippine Eagle is it threatened or extinct species nga nakasurvive diri sa ato ang nasod. In fact, nailhan nato kini nga mao ni ang atong national bird no, ang Philippine eagle. Og ang katong partner no, makita nato nga nakig-alayon, nakipag-partner ang Bukidnon State University pinaagi sa atong kusog kaayo nga abtikon nga presidente si Dr. Oscar Cabanieles og si Vice President Dr. Joy M. Merasol no. So atong mga partners daan na nga nagalihok diha sa Philippine Eagle Conservation mao ning PEF og bag-o nga partner nato ang Philippine Forest Foundation. Nakita nato sa film mga higala no ang mga efforts nga pag nga gihimo gitake sa Philippine Eagle Foundation to conserve the Philippine eagle ug ang ilahaw sab nga mga challenges, mga hagit diha sa pag conserve no. And nakita nato nga duna di ay dako kaayo nga responsibility ang mga community stakeholders kay it takes a village, it takes the nation to take care of the Philippine eagle. And then towards the end no nakita nato nadunggan nato ang mga invitations nga mag-volunteer and to help in the conservation process. Kay matud pa sa mga nananaw sa ilang mga comments, eye-opener, awesome, heartwarming, it's worth to be shown and watch with children. So mao siya partner names ang nahitabo nga film showing or movie screening, online screening. And then dito towards bakay, they're not limited to mga teachers nga nananaw lang ato mga students but welcome ang katong gusto mag-volunteer. Unsa man nga klase nga pag-volunteer ilang gadawaton Waltz? Naaman sila yung mga kanang educators no mahitungod sa Philippine Eagle dayon. In fact, naay mga nag-suggest dito nga pwede gid makapromote ta sa mga efforts unya muhatag og mga donasyon ug uban pa nga mga tabang. Dako kay siya nga abag sa isa ka community of educators like us, Ma'am Ninfa no kay ma-integrate nato din sa atong mga lessons sa tanan nga subjects ang particular nga tema ang conservation sa atong Philippine eagle in particular and the Philippine environment in general. Yeah, so mo agree gid ko ato kay while viewing atong bird of prey nanimbaot gid akong balhibo no kay gamay kayo nga butang pero nakatandog gid siya sa atong kasing-kasing labi na nga endangered kayo atong Philippine eagle and it is simply wow kayo nga salida. Ikaw Nova unsa sad imong amazing sad kaayo. Wow gihapon. And with that, happy viewing kang Sister Nida Dorias ang kinakusgan nga mama ni John Vincent Dorias. And viewing sa atong live stream, Javier Karen Cesar, atong College of Technology faculty members, Dean and Dean Espina, and DevCom and ComDev faculty, and of course our Extension Director, Dr. Jem Paulican. Hi, And- said Ma'am Ninfa para sa Yes. atong mga kakauban sa College of Arts and Sciences, sa atong Dean si Dr. Zita Dales ug ang akong chairperson sa Economics Department si Dr. Cleopas Beth Hakutin. And once again, viewing karon ang akong college dean, Dr. Lali V.C. Lubos, uban usab kang Jong and kang Ma'am Jazz. And weeks ago weeks ago, may edit nagikuha ni karon sa mga editor. Nahimo pod nato nga bisita also ang about on mental health during COVID-19 and significant ato nga mga isgutanan ang about sa mindfulness technique. No, so mindfulness technique nga gamiton ko na nato ang stop method. So unsa man to ang stop method? S for stop, kanang dili lang ta diretso lang mag-react sa mga butang nga atong nakitaan, butang atong mga nangadunggan, and then T for take a deep breath. Ba naman siguro yung makaigo sa ato nga mga sitwasyon or dunay mga nakadisturbo sa ato pero take a deep breath and then
hinaot nga itong malanghap nga hangin presko paghapon. Na walay Oh, COVID. walay COVID. And then, observe, no? Maniid sa ta, ba? Before, namagot tayo mga impulsive kayo, di ba? Immediate reaction, and then ang ending, marika, back to you. No? So, try to observe unsa sa ang pwede na itong buhaton, and then P, proceed with a purpose. And consider the question, what kind of outcome you want. Kana bitang in every decision daw nga imong gabuhaton, i-consider unsa magid imong gusto. Mapraning ka o maulian ka, mamaayo ka or magpuyo ka sa kinabuhi nga miserable, no? So depende pagyapon sa imong decision. And then avoid toxic positivity. Kana bitang mga tao nga nag-share ka na og problema sa ila, nag-share ka concern pero ingnon din ka, kaya mo yan, madali lang yan. So avoid these stressors. So kung kinsa daw ka pwede mag-share sa imong mga problems, imong mga anxieties, so nasa imong mga hunahuna with that someone nga dili stressor. Kana bitong imbis nag-share ka sa imong problema, nadugangan na no ng imong problema. And then very important also is be a transcendent, kana exceptional. See the silver lining amidst the pandemic and always provide opportunity to be productive again, amidst pandemic. So naa naman ni karon, and wherever you are in the world, asa ka mo adto, dili ka luwas tungod kay kung gitawag nga pandemic tibok man kalibutan, so naa gid ni si COVID-19. Now choose to live a productive life amidst pandemic. And mausa na siya ang purpose, no, sa pag-ambitay daw ag kaulian. We are sharing with you best practices, mga techniques, and unsa pa nga atong mga kutlo nga mapagtulunan sa atong mga experts, sa atong mga guests aron bisan pa man sa ginagmay nga mga pamaagi, doon na kamoy makutlo aron magpadayon nga magmalahotayon ang atong kinabuhi bisan pa man niining atong nasinati karon nga pandemya sa tibuok kalibutan. Pandemya na tibuok kalibutan pa. Now, very important is to care for yourself and have time, quality time for your family. Do not be do not be a prisoner of your work. And count your blessings. Be grateful kay luyo ni ining pandemya, nagyapon ta karon nagpadayon o panikay-sikay sa atong panginabuhi. What's? So partner, speaking of guest, no? So doon na tayo duha ka guest karon nga adlaw para sa ato ang topic, no, nga social media and the COVID-19 pandemic, challenges and opportunities in the new normal. So partner, ang atong unang guest. All right, so may sugot, pwede ba nato malakbitan gamay si Vera Files? Oo, pwede, no? Oo, okay. Very timely, no, kini nga mga training, and in fact ang atong topic karon moingon ginatog timely kay daghan kayo ga mo click then share immediately without even reading sa iyang validity sa iyang sa katong content ba, then motora rin ta kay tungod kay gi-post by someone, and naman dito'y mga hisgutanan mahitungod sa gitawag nga mga fake news, mga misinformation, and sa imong kasinatian, Walter, taas-taas magiging kasinatian diri sa Bukidnon Media, no? Unsa bay mga sabay itong madumduman nga mga fake news nato diri? Well, daghan kaayo mga kuryente ang tawag, no, kanang na ay wrong information nga nahatag gigamit dayon diretso hook, line and sinker sa atong mga ipipila lang pod ka mga kauban sa media, no. So medyo ila din gidiretso og pagawas mao ang resulta pod misinformation o disinformation sa atong mga katawhan. Okay, so I'm very sure nga naa na din karon sa atong Zoom ang atong first visitor guest karong buntag. Pero murag natay video nga atong ipagawas sa Gab. Are we ready with our video? Maayong adlaw sa tanan. Allow me to welcome you all to this Pag-ambitay daw ang kaulian, Share to Heal program of Bukidnon State University. BukSU's Extension Unit is cognizant of its goal to effectively and efficiently deliver practical, relevant, and responsive extension programs
through the University Extension agenda and priorities. The lifelong learning priority, where this program is anchored, navigates knowledge sharing relevant to the 9 dimensions of the new normal brought about by the COVID-19 crisis. Higher education institutions like Bukidnon State University plays a vital role to broaden access to lifelong learning opportunities and ensure that learning is available to a diverse population. Thus, the need for a narrowcasting via radio and digital platforms such this program. We are so grateful to our stakeholders, experts from relevant agencies, faculty extensionists, DxBU personnel, and volunteers for the realization of this worth-pursuing program. The unwavering support of our project partners is very much appreciated. The City Government of Malaybalay, with the City Mayor Honorable Florencio T. Flores Jr., the 2nd Congressional District of Bukidnon, with Representative Attorney John Keith Flores, with the innovative and steadfast leadership of President Cabanillas and the Vice President for Research, Extension, and International Affairs, Dr. Joy Mirasol, we are optimistic that we can perform the extension mandate and impact more lives of our partner communities, especially in these extraordinary times. Collaboratively, we can share to heal. Thank you very much. All right, so hopefully no dinha sa inyong end wala nag sapaw-sapaw ang inyong audio. Okay lang unta, and that was our extension director Dr. Gemaline Paulican sayang mensahe usab alang kanatong tanan diri sa atong panaguban sa atong tulumanon ang pagambitay daw ag kaulian, share to heal. 19 minutes past the hour of 9, make it 9:19 in the morning. And I'm very sure nga na karon kauban sa atong linya via Zoom mga atong bisita karon, someone with a very good background on journalism and is taking up masters in DevCom at UPLB and also a doctor of communication, and someone particular nakaila kang Nova 30 kaila mo no sa atong bisita karon. Dili siya kaila sa imo pero kaila ka sa iya. Nova 30 here is our back staff. Ang atong bisita karon is a journalist, and at the same time has made several films in between which won awards in various film festivals in the country and abroad. And I'm very sure nga daghan kitag matunan gikan sa iya, being a journalist, a chief of the Bureau Chief in Northern Mindanao for Philippine News Agency. Siguro karong taon-taon sayang pag-uban ka nato, mas daghan pa ta og matun-an about his background in journalism. Ladies and gentlemen, let us all welcome our guest this morning, Sir Nef Luczon. Sir, good morning and welcome to Bukidnon State University. Northern Mindanao for Philippine News Agency. Siguro karong taon-taon Yes, good morning kung nadunggan ko ninyo. Sir, madunggan ka nako, but naay diya sa imong end sani duplicate pagyapon ang audio. Let me check. Bukidnon State University. Yes, muraga feedback ang kuan. I hear feedback sa kuang sa Zoom. Nadunggan ko ninyo. Okay, so Gab, nakuha din mo ang among communication with our guests. Standby ka dali, sir, ha? And thank you so much. I am Ninfa Caballero, and with me is Walter Balani. Unya, Ma'am Ninfa, taod-taod, ubanan punta sa ato ang taga social media research team, si Ms. Gleo Layos, para sa pipila ka mga questions para sa atong guest. Oh, yabi ka nagbaylo mong Chas. Si Chas karon ang OIC, di ba? Si Chas. All right. So, we are waiting for the signal gikan sa atong technical department aron na ato nang maistorya ang atong first guest karon. Once balikan nato no atong mga experiences atong naman sa tadiri, di ba? Unsa bay atong mahatag nga tip
from your end, being a teacher, sa journalism, and then an editor, and name mo sa kang station director, there is a DXBU. Sa itong mga estudyante karon nga namin bahay sa itong mga Bachelor of Public Administration students, diba? Unsa ba tip nga atong initial mahatag sa ila to avoid the fake news? Karon man gud kay ano ta sa time lagi nga dili na lang ang news media ang ga-provide og information, no. Everybody is an information producer. So tanan gyud nga tawo kanang bisag pag mag-post lang ka bitaw diha sa imong Facebook, bisag mo like lang ka diha, you become a processor of information, a sharer of information. So kinahanglan gyud siguro nga kanang magtuon po taga may mahitungod sa katong stop nga giingon bitaw kaganiha dito sa ano nga dili sa diretso mo react, no, basahon sa masabtan sa ang katibukan sa konteksto og teksto sa mao nga imong nabasa haya din nimo i-share, no. So importante kaayo nga mo gamit og common sense. No, kana bang basin unya manggod og imong gi-share kay magamit batok nimo. So amping kana mo sulti tag amping bitaw dili lang na amping nga mag face shield ka, mag sanitize ka, amping pod sa imong ipagawa sa imong baba or sa imong i-post sa Facebook. And usad sa akong natun-an ba kana bitawng paabti kay og share ba, so dili man siguro contests, no, katang ayo na gud to atong kinsay makauna og post or repost sa usa ka issue, isa ka topic, and then unsa ni paunhanay din og kinsay maka-post, then dili man day verified ang information, no. So nag-signal lang atong technical nga okay na, pero pag on ako sa live stream nga madunggan pagyapon ako sa ka issue, isa ka topic, and then unsa ni paunhanay din og kinsay maka-post, then dili man day verified. Alright, so it's 9:24 now in the morning, and you're still listening to Pagambitay daw ag kaulian, share to heal. Atong i-check karon balik ang atong bisita kung iyan na batang madunggan, and wala na ba'y problema sa atong communication. Ladies and gentlemen, Sir Nef. Sir Nef, good morning and welcome back. Sir? Yes, good morning murag klaro na ang feedback, wala na kay feedback. Yeah. So, sir, kumusta? How are you? Again, as mentioned, I'm Ninfa, and with me is Walter. Kumusta, sir? Di Mikaela. Dili mo kaila. Okay naman. New normal kind of working. Oh, so the usual nga kung gamuaton sa akong anak who is nasa abroad is how okay is okay. Labi na sa imo nga naka sa news media. Well, syempre always monitoring, then lagi na-notice lang gyud in the past 6 months pagtanan gyud focus on COVID situation, and mo lagi na even here in Cagayan de Oro naka-focus ang kwan sa Cagayan de Oro, then at the same time on the regional context, it's basically how did the national government through its regional offices working on towards dealing with this pandemic, and ako lang yung ako lang yung hope is that probably by December mo flatten agad, adi man mo flatten, but may gradual decline sa especially sa local cases. Kay mo man ang trend lately. Lagi no kay tanan sa taga pangutana karon unsa kaha ang hulagway sa tibuok kalibutan and sa Pilipinas karong umaabot nga Christmas. Well, sir, the media plays a very important role, powerful role din sa atong information dissemination. Kaya gisgutan ni Walter ganina bisag kinsa na pwede nga magmugna diha og istorya unya tuhan na pud sa tanan, no? And then this help also in shaping our public perceptions. Now, sa imo nga case, Sir Nef, how has this role of media changed due to the COVID-19 crisis? Sir? Well, based on my experience, based pod sa akong observation sa together with other media practitioners dere, is that I don't know pero somehow in reporting COVID-19, it seems na
ang kaning mga kauban nato sa buhat is Mhm. murag they have experienced firsthand how it feels like, and Mhm. how professionally how it feels like to report based on scientific Mm. data. So murag kung siguro ang uban murag siguro first time nila ni na they have to deal with scientific data and Mm. research. Kay nandan ba sa ato diri sa media Mm. kanang police report, conflict stories with between rebels and national government, ano ba? Mm. All politics, ba binang three common things na gina-report sa media diri Mm. sa tong locality. Karon with COVID, no? Na murag na ay surge of reporting uh, in the context of scientific data, health, public health, Mm. medicine, na virology o kanang mga epidemiology that Mm. has something to do with uh, data from data lagi scientific kanang mga scientific terms, mga Mm. medical terms kana ba, and Mm. translating it, reporting it from the sources, from medical professionals to imong ihatod deliver ug pagsabot sa para ipasabot sa public, medyo challenging siya probably at first. Kay sabton pa man kung ikaw reporter, ikaw journalist, you have to understand unsay pasabot ani na mga terms, Mm. how do you simplify these terms, and are you going to explain this without sacrificing the context, without Mm. misinterpreting unsay pasabot. Mm. So medyo you should be careful at that. Pero kung Mm. uh, medyo engage na kaani, especially katong mga diri man gud sa atong region, ma'am, wala man gyud ginatawag nato na full-fledged na science journalist. So medyo dili gyud siya kumbaga common Mm. sa media landscape diri sa atong region, even Mm. probably di sa Malaybalay, labaw na pud diri sa Cagayan de Oro. Mm. Kay mao lagi ang naandan na reportage sa mga reporters, media people is crime, conflict, and politics. Mao Mm. may common yun na naga-revolve. And So, sa una pong panahon ko akong madumduman na that was the time field report pasad ko, hospital report pero pila ang patient yes. unsay leading nga mga Ah, causes sa mga mga disgrasya, Oo. mga kuan, Mm. mao na. Ano so Pag-abo, mm, yes sir, sige go ma'am. ahead. Pag-abot sa COVID, unsa ning epidemiologic curve, Mm. unsa ning SARS-CoV, unsa ning ginatawag na pandemic, even Mm. as simple as that, no? We mangutana kita sa doktor, and even sadly to say, naayupan sa kauban nato sa media na wala na tarong pag-report, nahimo na og basihan sa mga public na mag-create na hinuon og miscommunication, misinformation, o kanang mga dili maon nga pagsabot na Mm. sensationalize in a not so positive way. Mm. Yeah, so nindot kayo tong gibuyan nga pulong ni Sir Nef, no, ang kana bitong mas mapalawom nato, masabtan nato unsay atong gi-post or gi-news ba, and then i-simplify kay dili tanan nga naa dinha sa kana nga platform or kana nga news media ang nakasabot ani nga mga technical term. And ko ato putan-awon karon kay daghan na kay ang murag doktor, sila na ga-interpret. So do not misinterpret as mentioned kay basin og ma-quote and wala na siya ending. No? So Sir Nef, daghan pa kitag gusto ga istoryahan pero with us this morning is a faculty joining us. She's a member of the social media research team and nangalap sila og mga questions gikan sa atong mga social media sa atong mga katawhan from all walks of life, and she is Gleo Layos, and she will be asking you questions, sir. Ma'am Gleo? Hello, Sir Nef. May buntag. Hello, may Okay. buntag sad. So sir, natay mga ubay-ubay nga pangutana gikan sa atong mga netizens, no. Kabalo naman gyud ta nga karon sa new normal, ang pinaka source of information gyud nato is ang social media.
ang Facebook, sir. So, of course, kaning Facebook platform kini siya to exercise our freedom of expression, right, sir? So, asa man taman lang atong right to exercise such freedom to avoid misinformation or disinformation. Okay. First of all, yes, we do have right to express freedom of speech. That is within our constitutional rights na nasa tong constitution. However, this freedom, not and just like anything else na atong mga ginakapot na freedom o ang rights is not entirely, especially freedom of speech is not entirely absolute. You have to be responsible of in keeping those you should be responsible in keeping those rights na align gyapon siya sa probably that would espouse ethical and democratic essence. So when posting, i-apply nato na sa social media gihapon. Ang problema manggod is wala gini usa ka adlaw na internet o usa ka adlaw nag-decide ta og create og Facebook account without actually knowing na naday naka-entail na mga reminders o responsibilities on before posting anything. Kana mo kumbaga kalit lang na sa tuwa na Facebook na ikuan then kuan ba wala ta na remind na naaday gyapon siya responsibility to do so. So mo na karon ang mga campaign like think before you click, kanang una-unaon sa before nato kuan is really applicable. And panahon sa pandemic tinuod daghan gyud kaayo, especially atong nagsugod pa lang o kalat ang virus sa Pilipinas. Daghan na kayo mga istorya, mga conspiracy theories, na napoy kaning mga chismis ingon sa silingan ana had it been DOH, Department of Health, kung wala lang sila nagpakusog aning campaign na bida katong letter A na alamin ang tamang impormasyon, mao pod siguro gyapon natong situation karon. In fact, despite the campaign na you have to be careful in understanding or getting the right information, napagani gyapon ang mga hantod karon na kada mga gina-forward the message na ayaw take ani na pagkaon or kanina herb na herbal na kuan makakuan sa virus without even scientific basis. Even kana pagsuot og mask daghan pa kaayo og mga conspiracy theories na ang kuan gani kay ginagamit lang na siya kay pang negosyo or ginagamit lang na siya kay naiuban di mo to sa paggamit og face mask kay to lagi daw bisag nag face mask maka COVID. And to think these people are even already professionals, no? That's really sad and that's really hard to imagine na these people fell for that kind of conspiracy theories. So mana siya in expressing in social media, you have to be careful, you have to be responsible as well. Kay once you posted it, sometimes dili na mo na mabawi manggod kay matatak na siya na you said those things. So mo na siya. So sir, gusto po mi makabalo sir no kay sa ato ang sa journalism, we have this fact checking and we do sometimes filtering. So diri ba sa atong social media sir, nasad batay inana nga mga mechanism nga ma-filter out nato ang mga fake news and all those things? Well, we can do self-filtering. I always said this ako mga students gihapon na kuan ba karong panahon it's not enough manggod na what you see on your feed tuodayon ka. So you have to triangulate that information. Research, verify, cross-check akong term ana. Once makakita kag item sa newsfeed, whether it's an article or a photo or whatever chismis that is, you have to not just believe easily what you have seen on that newsfeed. You have to search other resources or check other background kung magka-align ba ang information, kung sakto ba siya. So in order pakabalo na tama na siya, example this article, you have to look, no? You have to search other news sites, news materials kung
nag-align or nakaong magyapon siya sa or parehas ba silang information or similar. So wala siya ba? That's self-filtering. Pag hindi, you have to call that out. You have to tell everybody that medyo may kulang, medyo may mali sa kanang information na post. Second is kaning Facebook na manggo na siya in every country or in every region sa world. I think Facebook has designated fact checkers, no? Diri sa to Verifiles, Rappler. I don't know what others, pero ang Facebook nag-deploy sila og mga fact checkers to check kung sakto or dili ang kuan. Even this kind of pan diri sa to sa Pilipinas medyo na politicize gamay kay mao man gyud kuan labaw na sa panahon sa pandemic, no? Wala na usab ang landscape kanunay ang tag of war since 2016 now. Mo na when it comes sa kind of information being peddled through social media. Okay. So Next, yes, sir. yes. Okay. So gikan ana nga mga pamulong sir no, naa gyud di ay sa atuwa ang responsibilidad nga mag-fact check ani nga mga butang nga atong mangkita sa Facebook or sa any social media platform. Pero sir, ang sunod nga pangutana kini siya nakita namo nga mugod ni siya ang problema uban sa mga parents. So ang sunod nga pangutana sir, karon manggod sa atong new normal, nag-shift na tatanan online nga gani bisag grade 1 or preschool naa na tay mga account para magamit sa atong online class since grabe man gyud ang shift nga nahitabo nato sa online class. So sir, unsa gid ang responsibilidad pud no dili lang sa teachers pero and sa parents kundi sa ato ang tanan para pud magiyahan ang ato ang mga kabataan. Unsa man imong maingon ani sir? I'm sorry medyo na kuan manggod ang sorry ang signal siguro wala kay nako nakuha ang question. Okay sir. I'm just asking sir sa unsa atong responsibilidad nga mga kay lagi kita man ang mag-fact check. Pero how about kaning mga individual nga dili capable pa mo fact check kay siguro bata pa kay lagi nag-online class naman ta karon nga bisag atong mga kabataan even preschool na anay account para magamit lang sa unsa ni sa online class. So unsa man atong responsibilidad niini? Okay, first of all, personally, I don't recommend kids or young people below 18 years old to have their own personal social media accounts, whether it's Facebook, Twitter, Instagram, labaw na TikTok, and kuan kay I think namang if you read the fine prints sa social media like Facebook, Twitter, murag ang akong pagkasabot you must be 18 years old. Community standards you must be 18 years old and above to you're supposed to kuan kay sige 15 years old ano ba dili gyud at the younger age you have to have social media kay number one panahon karon daghan na kay mga predators online and they can actually deceive young people, no? Second is mas maayo gyud I really recommend kadang mga below 18 years old should be should be guided by parents. Isa po na probably ka reason nga nung na we are hearing incidents of suicide, cyberbullying, suicide as a result of cyberbullying because kay unsupervised man below 18 years old sila. So mo na siya. So probably I can say is supervision is key. Na ay mga kids na putting up their social media, it should be monitored by parents number one or guardians. Even the community can probably intervene in as much as possible. Ang atong mga social welfare, social workers can actually do that, no? Monitoring children to kuan kay dili naman ang danger karon manggod is dili lang ang learning learning gaps but as well as mental health gaps kay because of the pandemic there's a surge of reliance over the internet online, so halos tanan mga tao karon naka-depend online and probably ilang frequency of use, ilang exposure
longer than the usual. But again, we must also be reminded na if you are exposed in social media and the barrage of comments usay dili nimo masabtan, and probably some people who are nasty towards you, bullying you na di ay, no, wala ta kasabot ma-viral ka in a bad light, that can actually cause mental stress, no. Yes. Siguro i-explain ni later sa isa na to ka guest na something to do with that mental health. So ana ba, so pananglitan ang parents sad is katoy mong ipapatanan na even ang parents medyo naglisod pud siya sa pagtudlo silang anak, no. This is the time musulod ang mga institutions, no. Mao lagi na I've been saying, I've said this once na probably DepEd now is their hands are so full with the modules, and siguro na uban mga teachers na especially sa mga hinterland, although naka-modular na, they still visit kay to check up on those kids, kay nabi mga parents na dili sa tagan ni Dili because I dili literate because sa ilang kahimtang sa panginabuhi sa una wala nakawag eskwela, so maglisod pog sabot. So kani this is the time na mag-intervene ang mga learning institutions. For colleges and university, this is an opportunity for extension, no, to reach out na okay, sige, support here at this university. We are a support group in helping intervention. Kanang sige, tabangan na mo tamo, whether it's online or face to face, visit lang while observing health protocols, ana lang good. Okay. So at least ba matabangan. So salamat ana sir, no, natay last nga pangutana gikan sa atong mga comment ni siya sa among mga debaters po dinhi sa sa BukSU. Sir, does social media improve or impede dissemination of information, factual information, in the context It's of new actually normal? it's actually both, no. It's supposed to improve the information dissemination. However, there's even within the social media platform, there's a competition of the kind of information being peddled, because not all the time, not all information is accurate or kanang sito gani sakto, kulang. So the fact that it's not accurate and it's probably not true at all, this can somehow impede ang kaning mga wrong information, inaccurate information can impede in itself in helping people understand the situation. So mo lagi na akong ginaingon, may nalang kita sa Facebook, daghan kayo sa Twitter. The reason why I stopped and deactivated my account Twitter because kuan na po siya, toxic na kay siya. Sa Facebook siguro padulungay na diha kung dili lang gyud kung dili lang gyud unsa ito gani ang mga importante na mga transaction gayapon namang gud sa Facebook. So hinahinay na po siya kakuan, but let's keep our social media platform, let's say sakto, we get the right information. Mo na siya, like I said, na kung if you believe na ang social media barometer sa accurate social reality, murag na kay problema na kay sometimes man god social media is a platform to amplify certain voices or certain agenda. So again, you should be careful as well, no. Going back to the premise na whatever you see, whatever you read on social media, you have to verify it first. You have to think it over, research for additional information para dili jud ka 100% na masulod sa bulsa ba. So mo to. Salamat kayo Sir Nef, maura to ang gikan sa social media research team. Balik sa imo Ma'am Ninfa, Sir Walter. Thank you.
Dagan kayong salamat, Ma'am Glio, and she's part of our social media research team. And three things nga kung napudyot natunan gikan sa ilang discussion ang be careful, ba? Be careful in understanding the messages ngayong makitaan kay basig na po yung mga deceiving din ha nga mga information, yung motuo na din to dritso, i-share, i-click and share, and then triangulate, ba? Sa mga researchers kaila kay sila aning triangulate, but sa atong mga yanong lungsuranon din ha nga naminaw karon labi na atong mga mama, mga kabataan, cross-check ba kanang dili lang ta magtinapol nga tanaw na to ang uban pang mga link nga nag-relate ani nga mga topic kung tinuod ba or dili, and then of course kay ni boost manggid karon ang usage of Facebook tungod sa online learning ba na din ha atong mga mas paspas ang communication between teacher and students and sinasad sa ilang mga GC. So katong mga minor, they need more supervision gikan sa ilang mga adult nga kauban sad sa ilang balay. Walter, do na kay follow-up question? Hello, Sir Nef. Maayong buntag. Yes, good morning, sir. Okay, ako ning maestro si Sir Nef niya. Isa sa iyahang nana siya katong iyahang gi-term nga acronym nga ay siya Reber Cross. So gisulti na niya ganina no. So research, verify and cross-check. So di gina nato limta no. Sir Nef, nakakita man ka sa movie na Social Dilemma no? Sa katong Facebook about yes. Ko lang trailer pa lang. Wala na so, good time yun. Yes sir. Kanang na unsa kahay angayan natong mabira ato nga movie sir nga dapat atong ipahimangno sa atong mga suking tigpaminaw. Unya that's my first question. Ako na lang idiretso kay basig related rasad. Di ba nakadungog man taan ng ko-answer ka ng report content diha sa FB? Di ba naay ka ng portion diha nga i-report na to ang content? Pwede ba na nato siya magamit sir in fact checking or in at least correcting wrong information or disinformation being spread on social media, particularly sa Facebook? Okay, sige. I'll answer the first one. Then ang second. Kuan man, although trailer pa lang ako nakita sa Social Dilemma, what I understand is that again, we live in a world na the internet has never been colorful and interactive since social network were created from Friendster now to Facebook, no, because of the interaction of different people. Nanay leveling field or nanay equal field na tanan, almost fair na ang tanan in giving out information and in sharing information. And probably halos tanan probably because of this social media na ning samot na ang kaning ginatawag nato na cancel culture na tanan i-call out na lang, tanan halos tanan na. So ang ako lang is that before we engage to that, before we give out our social commentaries or kuan or kanang ginatawag nato na mga somehow related sa social sciences, might as well read the books first before we actually say something, no? Yes, sure, we can have fun, we can do TikTok videos and all, no? And it all boils down man God sa atong responsibility and at the same time our understanding in using this platform. We all know na this social sabi siguro ang uban o pakabalo pero social media, no, unsa may ginabayad diyan sa mga empleyado sa Facebook, sa Twitter, syempre ang revenue sa advertisement. So they have also to provide advertisement, and in order for this advertisement to pay them, they should need to have a large number of people using their application. So mura gyapon TV ba kung daghang viewers, daghang advertisers, daghan sad mo bayad, mana panweldo sa ilang mga staff o mga empleyado in return. So we must be mindful that at the end of the day we are part of the business model of this social media platform, and that is why
we should be also be smarter, and we should be know our limits, kung kano sa nato, kung kano sa ta mo share, or what kind of information are we sharing. Again, at the end of the day, kaning online, social media is part of the online, kaning new technology na online. And I always been saying na sa internet gani, no matter mosulti pa sila verified account or very secure account, kanang mga anti-theft na mga technology, I still believe na kumbaga you are vulnerable no matter unsa pa ng mga security na mga password imong gipangbutang diya. Kung ma-hack na siya, ma-hack yun na siya. So be careful of what information you are sharing. Now, kaning sa second question, sige ito sir, sorry kayo. Yes sir. Natay nakita nga mechanism ng question mo gusto ni Ma'am Glio kaganiha. Kung saan mga mechanisms report, dumduman ako tong Facebook nga report content something. Magamit ba nato ni siya sa fact checking sir, and how does it work? Ako nagtry po ko several times kanang feature nila na report this account, report this page, and then nasa selection nganong why are you reporting this. In fairness, naiuban na they I don't know about Facebook. I believe I have this belief na once you report an account or page or a group sa ilaha, na ay nagi actual na tao na mo tan-aw mo review sa mga content. In fairness, na ay uban na mga gipang report nako na ilang gina-actionan, ilang gina-remove, no, without saying na ako tong nag-report. Kaya lang most of the time na ako'y gina-report na koan, musulti sila that doesn't go in their community standards, especially when it is obviously medyo na po siya, medyo vulgar, medyo dili na po siya kaya-aya. So ang akong nasabtan is that it can be used, yes, pero ang problema na ay problema sa mechanism sa Facebook mismo. Unlike sa YouTube yata or sa Google, sa YouTube, when you report an item or a content, you are given an opportunity to explain why you're reporting it. Explain nganong i-report nimo ni siya. Then provide details or links or evidence or that would support sa imong claim. Sa Facebook man gud, i-click lang, click din hiyan sa kuan. Then mora dayon wala kanila gitagag opportunity to explain nganong you're reporting that. And na-notice na ako manggod kaysa diri sa Pilipinas, kung very localized ang usa ka issue or ang isa ka kuan, like example, you use the Bisaya word or other non-English words, dili kay nila na ma-flag ang usa ka vulgar or offensive na post or misplaced na post. Kaya wa man sila kasabot siguro Bisaya, no? Or mag-base sila siguro sa photo. So you cannot dili siya entirely guaranteed na ma-remove siya or kuan. Example na isa ka account, fake account, he's been distressed, this account must have caused a lot of distress sa mga kuan, offensive siya, gapang bully siya, then you report it, tapos musulti ang Facebook na wala na go sa community standards nila, even obviously it's already fake. So mo na ba kay siguro isa number one is Bisaya, siguro yung ginagamit na language dili nila ma-detect. Mo na akong pagkasabot. Thank you sir. So paramount gyud ay gihapon no ang katong self-filtering, and then kita nga community, kita diri sa asa ta nagbilong, we help filter or we help fact check no the information spread. Okay, i-call out din siguro ang mga mali. Salamat kay Sir Nef sa imong pagtubag sa akong pangutana. All right, so we are now on the last part of our conversation, Sir Nef, and ato mamasabtan nga
ang media na naman for how many long years, and Facebook was there even before COVID, no? Ang tanang mga social media platform na siya din ha before nag-COVID, and nag-change ang ato pamaagi sa communication. Now, siguro part of your parting message, Sir Nef, is unsa kaha no ang pamaagi nga pwede natong ma-encourage labi na gayud ang mga kabatanunan on how they can become responsible digital information user. Although na-mention naman to nimo tanan sa gaganina, but unsa gyud ang pinakabugat siguro gyud no nga pulong being from you as a senior journalist, unsa gyud ang pwede natong ma-encourage sa atong mga users to become responsible digital information user. Sir Nef? Siguro kuan, before reacting, before posting to anything, i-balance nato. Listen, read, always listen to different opinions. Bisan it disagrees with you. Read materials from legit sources kanang mga kuan. Then kung pwede kasagaran manggod sa to free data, dili mabasa ang mga articles, no? Kung unsa na lay i-forward, mao dayon to have time to study the whatever na imong mabasahan, sabta og maayo. Then don't hesitate to ask people around, no? Especially sa mga nakabalo gani. Mao na sa karon. Alright, so mauna to sir, pero for definitely no dako kay na siya og mahatag nga reminder sa atong tanan, and to listen, to read, and have time to study. Dili ta magtinapulan to avoid our biases, and mangutana kita no sa atong mga otoridad. Yes sir, with your parting message, as much as possible nga gusto ka na mo gunitan for one semester nga mag-lecture ani. Ayaw kumpiyansa kay akadimpod ba yan na siya, no? And he's also into consultancy sa communication and media work, no? So I think kuan basig na pa dito sa HR ang ako ang PDS. Okay, bitaw. Sir, kaya-kayo na to, di ba? One semester diri sa radyo mag-istorya, pero we are limited with our time. So pasalamat kayo with spending us this moment uban sa ato nga programa karon. Yes sir, your parting message to our viewers and our listeners sa DXB 104.5 FM. Okay, my parting message is that ang atong kuan, we're living in a world na kuan online na kasagara, no? And kita diri sa Pilipinas mutuo pa ko na we are still in between. At one side we are touching the future kay because of these online technologies. On the other side we are still rooted sa atong mga traditional na mga pamamaagi. And all I say is that be mindful always to whatever things that we have heard, we have learned. Sometimes namang mga butang na out, dili na to makontrol. And the only thing we can do is let these things unfold in itself, and hopefully in the right time, in the right moment, we can decide soundly sa mga butang, no? And please no, tabangan nato ang atong communities to really find ways na maundang nato ni ang pandemic kay in the long run it would really affect us all. Moro to siya. Thank you. All right, so ladies and gentlemen, inyo nabati ang atong bisita karon buntag si Mr. Nef Luczon, our Northern Mindanao Bureau Chief of the Philippine News Agency. Daghan kayong salamat sir for joining Pagambitay Daw Ag Kaulian Share to Heal. Keep safe sir. God keep bless. safe sir. Kamusta? And once again, we are reminded to be mindful, to be mindful, and then stop, look and listen. Unya, nagikoy
learning walls ba dinha sa kanang bitang sa social media kanang ganahan magikita mag-post ba kanang for every posting you made na ginay reason nganong imong gi-post paibog or gapang ulit ka lang or unsa pa gyud Ay, nana da imong na reasons. dili ba o mo nang agaga kuon ako ang general nga contest nga nagi kay reason nganong imong ga-i-post so sama nagabay-babay diha nagi na siya reason magpag-greet na Pag-greet Oo, na siya. Hi, Richie. Hi Richie Coligado and dili unya Bob. Bob lagi. Hi DJ Bob. Now I know you're Bob. The English of Oh, no, it's yours. okay. Bahala ka unya na. Alright, so balikan ako to ba na magutoy mga reasons no nganong ga-post na. So kana ba ibutang nimo sa imong nang why are you posting this? So kung information na or news na imong gusto ga i-relay, then fact check. I check. Kani po na check. akong pahimangno sa mga labi na ba katubi tong gingamit nila ang Facebook nga maramuna nagdala sa ilang kinabuhi. Muna yung kanang naga-dictate no ang flows niya ang yang ups and downs no. Hinumdumi ngano kang libre ang Facebook. Morning main message sa social dilemma nga movie. Nganong libre ang Facebook kay ngano are we getting from Facebook or is Facebook getting from us? That's a big question no na atong hunahon when we engage with Facebook or with any social media for that matter in general. Okay, so happy birthday Roy Summer. Ang atong mabti kayo nga staff din sa University Registrar's Office. Happy birthday Roy and also to Darrell Raterta of the Bachelor of Public Administration and Topi Bakilid. Happy birthday. Sa inyong tanan gagasaulog sa inyong adlaw na tawhan. Happy birthday and Glio. Napa ba si Glio Dab? Belated happy birthday to you, ma'am. Yes, Alright, no, pahimang no, face mask, sanitize and keep distance og mga higala, stay tuned kay ang atong next nga guest karong buntag no, isa ka eksperto sa clinical psychology og daghan siya mapaambit og sa mga sa ato ang mga mapuslanon kaayo nga mga impormasyon no mahitungod sa pandemic at tangi sa atong pagbalik. XBU 104.5 FM. Unsa ang new normal o bag-ong normal batasana sa pagsunod niini. Sa bag-ong normal, gikinahanglan ang pagbansay sa kaugalingon hangtod maanad. Sa sinugdanan mabag-uhan ka o gikinahanglan nga pagsag-ulo sa mga angayan buhaton apan sa katapusan maanad ra. Mauna kini ang bag-o nga kinabuhi nato. Ang new normal o bag-ong normal usa ka mga aksyon o naandan nga nakasentro sa gipahugot nga paghatag bilis sa kahimsog. Sulod sa bag-ong normal, prioridad ang pagpataas sa resistensya aron masiguro nga kaya ang pagbatok sa bisan unsang sakit. Sa bag-ong normal, gikinahanglan nga magpadayon og walay kapagngan ang pagmatuto sa pagsunod sa preventive measures o mga angayan buhaton aron malikay sa sakit. Mga pamaagi sama-sa paghugas og mga kamot, pagsuot og face mask kada gawas sa puloy-anan, ug ang pagdistansya sa mga tao kung adunay panagtipok. Padayon nga gaibag-o sa COVID-19 atong kinabuhi. Pananglitan kung sa una dili nato gakaandan ang paghugas sa mga kamot sulod sa 20 ka segundo, karon gikinahanglan nga sundot. Ang mga bag-ong kustombre nga resulta sa COVID-19 kini gitawag nga new normal o bag-ong normal. Sulod sa bag-ong normal, gikinahanglan ang bag-ong panglantaw. Dili na haom sa panahon karon ang kinabuhi nga atong unang naandan. Kanunay natong itatak sa atong huna-huna nga niusab na ang panahon karon. Kini nga sugyot mahibalo gikan sa Bukidnon State University ug lokal nga pangagamahanan sa syudad sa Malaybalay pinaagi sa City Health Office Malaybalay, Provincial Disaster Emergency Operation for COVID-19 ug mga estasyon nga miyembro sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, Bukidnon Chapter. Pag-ambitay daw ag kaulian, share to heal, Bukidnon State University Social Innovation kontra COVID-19. Kini nga programa nagasiguro sa paghatag ug pagsabot sa publiko mahitungod sa mga sumbanan, hagit ug oportunidad dinha sa gitawag nga new normal o bag-ong normal. Kini usa ka pamaagi aron maandam sa pagsamot ang publiko diha sa pagwagtang ug pagkunhod sa mga hulga sa COVID-19. Mga labas nga impormasyon gikan sa masaligang tigpamakba sa hisgutanang labigitang mga pribado ug pampublikong sektor lakip ang ordinaryong lungsuran.
Paminaw sa pag-ambitay daw ag kaulian, Share to Heal, dili lang sa DXB 104.5 FM, matag Miyerkules alas 9 hangtod sa alas 11 sa buntag. This is 104.5 DXBU 104.5. Alright, maayong buntag mga igala, kita ni balik sa ato ang programa Pag-ambitay daw ag kaulian. And we are down to our second portion, Ma'am Ninfa. Good morning. Ug kauban na nato karon nga portion ang ato ang social media research team member si Chesur Leo Van Ontolan. Si Bob. Si Bob. Hi, DJ Bob. How are you? Wala man gud noon, okay? You're fine, thank you. I'm fine, thank you. How about you? And so how's the cup dev out there? Challenging and very timely. Timely sa among Ma'am Ninfa. Timely sa amo, and then you are the OIC. So, Hi, OIC. OIC chair, pero ang lawas dili pang chair, pang sofa. Sige, Wats. All right, no Ma'am Ninfa, ang atong topic karon no, ani nga portion no is mahitungod sa psychological effects of social media and misinformation. Apilo na po nato ang disinformation, no? Ba? So, Ma'am Nins, on sa may so far no Ma'am Ninfa, magkuan lang ta, mag-transition lang tagikan ganiha sa atong topic nga atong guest kaganiha na nag-share gyud sa expertise niya sa social media. Karon na pod ang ato ang mahimong guest na pod is on the side of clinical psychology, no, atong susihon mga higala no kung unsa ay ang psychological effects or do na ba psychological effects ang social media and disinformation diha sa atong mga katawhan, labi na ba karon nga panahon sa pandemya, no? So aduna kita giimbita nga guest mga higala no sa ato ang segment karon, usa siya sa isa ka PhD candidate in clinical psychology sa Ateneo de Davao University, and siya po sa ka-scholar sa Ford Foundation when she took her Master of Health in Social Science sa De La Salle University in Manila, and she also has units or rather completed academic requirements for Master of Arts in Educational Administration, major in guidance and counseling. Oy, daghan ni Ma'am Ninfa, no? Master in Management, Human Resource Management, also in another university. I think she's already with us, no? I have the pride and honor to introduce our next guest, who is from the Department of Justice, Parole and Probation Administration Office in Region 10. Walain mga higala si Ma'am Olivia Therezah P. Pelagio. No? Maayong buntag, Ma'am. Yes, good morning. Good morning and welcome. Maayong buntag sa ato ang mga maayong buntag kaninyo din ha, especially Nemfa, you still remember me? Yes, of course. Magita na akong question. Di ba? Ay, grabe. Di dito makalimot. Medyo dugay-dugay na, no? So, maayong buntag sa tanan. Yeah, thank you. Thank you. Ako dahil si Walter Balani, ma'am, o kauban na ako karon sa si Chesur. Yes, sir, Walter. Hello, yes, ma'am. ma'am. Good morning. Hello, good morning. Yes, ma'am. So, kumusta man ang kahimtang diha sa Cagayan de Oro? Labi na ba sa imong trabaho diha sa DOJ? Siyempre, na mga limitations in terms of giving really the real group intervention supposedly na dapat na mo unta nga mahatag. However, we maximize the time by through calling our clients, and kung naay mga kahigayunan perhaps through video conferencing. So ingana siya because aning new normal na to nga situation nga lisod pud kaayo kung atong i-face to face given na medyo increasing pud ang ato ang mga cases of COVID here. All right, ma'am. So ngano ka ma'am nga ang social media kay it's a very attractive platform for people of all ages. Can you tell us something more about it, and also maybe in the process pwede pud nimo mi mahulagway sa amoa
Unsay nature sa imong trabaho aning latang aning field, ma'am? Okay, so siguro mo start ko sa field na ko, no? As a clinical psychologist, natay mga we're catering clients and patients, no, na who are into some psychological issues, sama sa depression, anxiety, labi na sa pagkakaroon nga aduna kita ginatawag nga pandemya. So naay social distancing and naturally wala na tong the usual nga naay social interaction. The social interaction now is very limited sa imong family, within family, and at the same time with your coworkers if you are working. And for the children who are left at home, and I do believe some of them doesn't have parents who guided them because these parents are also working or perhaps busy sa pagpanikay-sikay silang inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. So ing ana ang mga scenario, and also considering also those patients in the hospital nga limited pod ang pwedeng or mobisita sa ilaha, and some of those who are suffering actually in silent. So, ang atong mga pamaagi para maka-reach out ta kanila, again, through video conferencing, video counseling, and even through call, no? Pero we know for a fact na limitation, even in the process of psychotherapy, in fact, dili mag-encourage o conduct og mga psychotherapy session if there are some suicidal tendencies. So naay mga referrals atong buhaton, so we work hand in hand with other mental health practitioners para mas mahatagan nato og kanang saktong intervention nga need gyud sa atong mga kliyente. Sa pagkakaroon medyo increasing gyud ang mental health issues, especially on anxiety, kay naman gyud ginatawag nato nga emotional more about tungod kay naara ka sa panimalay dili kay ka maka-interact. So limited pod ang imong way of coping, and even ang ilang experiences dili ka ay ka maka-share. That is why very tempting ang social media. No, diya na dayon mo come into picture nga kanang perhaps you go into different social media platform para mas ma-express nimo imong kaugalingon. So aside from expressing yourself, perhaps others also long for friendship, and hopefully they will find some kumbaga band na friendship which are really kumbaga maayo pud unta ang norms na ginasunod, because as we all know, once these people band together, whether it's teenagers or peers or whatever nga ma-organize man galing na sila, they will build their own group norms, and without proper guidance, especially from parents or those who knows better, in those areas, kumbaga, na possibility gyud niya they will be lead into something which is not really good in the future. Okay, thank you kaayo, ma'am, no? I'd like to bring the attention now to our discussion now, ma'am, dito sa unsa day ang mga psychological effects sa disinformation or misinformation diha sa atong katawhan, no? Labi na bagikan sa social media. So doon na ba yung mga psychological effects kung for example na-disinform ka, na-misinform ka from the social media to get na kuryente ka, na fake news ka, no? So unsa effect ani ma'am psychologically sa atong katawhan labi na ba no sa panahon karon sa pandemya? Oo, dako gid siya og epekto. In fact, mo itong naka-istorya ko ganina nga increasing ang atong cases sa anxiety and depression tungod kay sometimes kung mo na ilang makita diha sa social media platform, sa ako nagikaingon mahimo siya nga new norm para sa ilang panlantaw. So tungod kay kulang naman po dayon ang ilang resources to verify, to check, etc. Kasi everything now naana sa kumbaga sa social media nga platform. Di go mailang unta ko nga uban they research, like for example asa nga sources magikan, so kung mayong kag the source is coming from WHO for example, so kung ikaw nga nagtan-aw ni ana, nakakita ni ana, unsa ka diligent to research kung asa gid siya nga source gikan, and if it is reliable or not. Kasi others kabalo naman ta karon no, pwede ra siya kuan lang affects lang, or di ba the of technology na pwede regali imong picture ma screenshot and everything, and then butangan og different caption, tapos butangan din sa ubos og resources baka without verifying it well, no? So anxiousness, worries, unsa pa ba, fears,
mga kahadlok sa mga butang nga ilang makita nga dili di ay tinuod, and it might lead them to do something like let's say nga dili pud makaayo sa ilang kaugalingon kay na may mga unverified na mga facts. So daghan kay siya pwedeng mahitabo sa imong kaugalingon mismo. Sometimes butang lang nato kaning ni ang mga group of teenagers, for example, nga labi na karon no kay naaman online naman gyud ang klase sa uban, mostly actually. So walay proper guidance sa parents, and then even ang ilang research they do it online. They cannot go to the library anymore. Although na ay mga online gihapon na mga libraries where they can access. Pero still dili malikayan nga ang uban, no? Like for example, they go to Wikipedia, etc. And we know for a fact na grabe ang limitations ana nga mga resources lang. So bisan pa man din ha, and kana maka-create na siya kahigwaos, no, sa usa ka individual nga para sa iya na ikakulangon, given the fact nga before or prior to that naana siya na-establish na daan ng mga routines, na-establish na daan nga mga pamaagi how to do it. So daghan adjustment, etc. No, nga pwedeng maka-create og kanang perhaps uneasiness and fear of the unknown, etc. No, sa usa ka tawo. All right, no, so we established karon no nga dunag UDI mga psychological effects. In fact, we're aware of some of them pero dili lang siguro ta aware nga kanang psychological ang aspect sa ano no, feeling lang siguro nato nga ala na inana na siya to pero dili ta aware. And we're interested on what kind of interventions ang atong ma-take from this end, ma'am, from the end of those people, especially with limited resources. We hope that we can answer that. We are now joined by our partner here, ma'am, si Sir Chasur Leo Van Ontolan. Gikan sa atong social media research team. He's from the Language and Letters Department. Sir Bob? Hello, ma'am. Good morning. Hello, Sir Bob. Good morning. Good morning. Yes, ma'am. Ma'am, I have 3 questions. Kani siya nga mga questions na kalap ni siya sa mga social media researchers, sa social media platforms. And ma'am, nahisgutan naman ginato karon ang social media, no? And then, very alarming karon ma'am, no? Kay, adunay mga posts sa social media kabahin sa pagkuha nila silang kaugalingon nga mga kinabuhi. Oo. Kabahin sa kalisod sa pag-eskwela karong panahon na sa time in the time of pandemic, o nagkalat kini siya karon sa social media. Ma'am, naaba kini siya effect sa psychological behavior sa mga makabasa ani ma'am, o unsaon pag-handle ani sa mga makabasa or makatake ani labi na nga mga estudyante karon nga same og situation atong mga cases, ma'am. Yeah. Okay, so una sa tanan tungod kay mo may lang nakitaan, no? Actually magdepende siya sa age range natin. Aw na ang developmental milestone sa usa ka tawo nga nagtan-aw. Kung kana siya nga mga talan-awon makita sa ibutang nato nagaedad og mga 2 to 5 years old. Balik ko na to ang theory ni Bandora. You remember that? Itong sa social learning theory na imitation. We learn from imitation, which is very, kumbaga, dili gid siya maayo for a child to see that. But for those siguro na sa mga, let's say, sa mga teenagers, still dili gihapon siya maayo because the possibility nga ma-magnify ang ilang feelings of helplessness, hopelessness, will also lead them to do the same thing, which is not good. That is why there should be a proper guidance from parents. Now the question now is how? When on the first place, most of the parents are working, and if not, other parents are also busy, meeting their needs for the family. So these children, these teens are left alone in the house without proper guidance. Now we're talking about the new normal here. What is the challenge now in the education on the part of the teacher? Is it only during those times na nagklase ka
ang imong accountability sa imong students? Or what are the possible things that we could improve so that hand in hand, the parents and teacher can do something, more than kay new normal naman yun. So, say pwedeng mga steps nga atong pwedeng ma-adapt. So, mention si Sir Nef ganina nga perhaps visitations, no, with of course the health protocols, or pwedeng through call, no. So even giingon nato ganina na i-restriction ang Facebook, for example. But even before this pandemic, other schools are already using the social media as a means of, submission of papers, assignments. And I know even my kids during night time, 11 o'clock, they have to submit their papers online. And I even encounter one child who had been bullied, cyberbullied, because she was not able to submit the paper at 11 o'clock as scheduled because of the fluctuating internet connection. And so, naanay effects sa iyaha, no? Grabe, kung imong hunahunaon, mura og, it creates a ripple effect to the person. So how much more this time na limited ang ato ang exposure and limited ang ato ang resources in terms of support, moral support, because then again, parents, teachers are not really there, but they're just there virtually. Okay. So I'm giving you the scenario, the picture of what these children or teenagers. Remember that these teenagers, their brain are still developing even up to the age of 23 to 25, di ba? Aware ta na sa atong cognitive development. That is why dili gid ka makaingon nga pwede na to silang gamitan o the logical consequences approach, because their brain is still developing. And labi na karon nga gamay makaingon ta, di ba? Exposure is part of learning. However, our exposure now is very limited to online and e-learning. Ma'am, in a more personal sense, ma'am, if for example ako ang teenager nga makabasa ani nga mga post, how do I handle it, ma'am, nga syempre mag heavy kay ni siya sa ako? How do I handle it, ma'am, sa ako nga level? Okay. Magdepende na sa imong coping skill, no? Magdepende pod sa imong strength as a person. So dili man gud ta every scenario lain-lain na siya og positive effect sa ato. So pwedeng para sa imo that problem maybe just kanang gaan lang because you are already resilient to it. However, for those who are not, labi na tong nagdako nga dili kaayo sila ingon nga with loan mowering parents. What's loan mowering? Kanang ginalimpyuhan na daan kay para dili maka-experience ang mga anak o kanang kalisdanan. So and kanang mga permissive parenting, for example. So kaning mga bata gadako nga dili kaayo nila kaya i-handle ang mga problems. But for those kids who are at early age na develop na ang resiliency, medyo dili kaayo bugat. But for example sa imuha, butang nato naaka-anak nga scenario and then you're watching on it. So the possible effect would be kung naapod ka the same feeling nga helpless pod ka that time and bored pa gyud ka. So na possibility good nga you may imitate what's going on or ma-magnify ang imong feeling. However, there are some coping strategy na pwedeng matabang o pwede natong matudlo sa ka-individual, no? So natin ginatawag ang mga cognitive behavioral therapy nga pwede natong ma-apply, no? So pinakauna gini mong buhaton na naman po yung mga online help, di ba? So pwede nato na siya nga magamit, for example. So dili nato ikaulaw nga mo reach out ta og mga mental health practitioner online, or di ba at your end you can talk to your mother or your father or imong close friend ba or perhaps persons whom you can trust. Nga kahibalo pud ka nga these persons will not magnify, dili makasamot sa imo ang na-feel. You get the point? Yes. Kaya pwede man gud nga muduol ka didto niya pero siya pud is also experiencing the same. So ma-magnify mo samot na hinuon. Diba? So hoping that this person will reach out to a person nga mas makatabang sa iya
and has to have a very positive outlook in life. Mm-mm. Ganon. Mm-mm. So thank you so much for that, ma'am, no? Ako ikaduha nga question ma'am regarding yapon sa social media. Kay karon daghan jud kayo mga kabatan-una na to ma'am nga very engaged sa social media to the point nga kaya nila from dawn to kuan to sundown mag social media ra gyud sila. So ma'am, how do we know or what are the signs of social media addiction? And what are the proper treatment if there are for social media addiction? Kibali, murag pa siya self-check sa mga paminaw, no? Hala, addict na din ko sa social media. And at the same time po, ang parents po will be aware nga, hala, kani siya nga mga behaviors gina-manifest sa ko ang anak. Addict din siya sa social media. So, naa ba man? Okay, first and foremost, atong ang social media addiction is not just part of the diagnostic statistical manual for mental disorder 5. So, ang uban ana ginakuan nila into ang naalang gyud didto pa na ano nato is ang addiction, but which is more on substance use disorder or the ECUD. However, tungod kay syempre pandayon pa man na build on research and other journals, no, for example, para lang gyud siya maka-come up ta sa mga different criteria. Pero ang tan-awan nato gyud sa behavior, what are addictive behaviors, no, nga unsa mga manifestations ani niya. So pwedeng katong imong giingon nga longer time spent, tapos dili ka mahiluna, dili murag gahigwaos ka if you cannot hold your phone and go to your social media and other forms of actually dili lang social media napay mga online gaming. True. And then this online gaming also this online gaming also are naay mga clans and families, tama? So kana pud siya gihapon ga-create gihapon nag clans and family nga culture at their own norms nga sila ra pud ang nag-create. Okay, so sa ako nang gikaingon kaganina sa akong introduction nga in every group nga imong gahimuon naanay kaugalingon nga norm pod nga ginasunod or culture. Okay, so ang uban anak nila ma-pressure nga kinahanglan yan sila amount from their kuan baka ATM or credit cards for example at young age ha manang uban ga ga GCash etc. para lang maka-purchase online in gaming or even in the social media kay naa gihapon mga apps and games gihapon din na, no? So di ta kahibalo na what are they doing in the social media, the whole ingon nimo like mag-abta na lang og kadlawon na lang gihapon ila gatubang din na. So grabe gid unta ang role ana sa guidance no sa parents or ang mga adult nga gauban nila. So unsa ilang ginabuhat din ha. Sunod is hook, no, na hook ka tapos the time spent, and then pwede po dayon nga are you still functioning as a normal individual? Kana man gyud siya ang pinakaano nato. Distress na ba ka because of that? Or dysfunctional ka na ba because of that? Wala na ka nagkaon o sakto, wala na kay ligo, gatubang lang ka din na kanunay. These are actually behavioral manifestations na alarming. No, dili lang actually in addiction, but in mental health jud na scenario. So dysfunctional, distress, na ang mga grabe na nga mga anxiety, palpitation, sweating, inability to sleep, and changes in the diet, things like that. So kani sila mga alarming na ni siya. So if you see the sign, okay, refer immediately to a mental health practitioner. Is there a way, ma'am, nga katong of course na magitoy uban nga mga kaigsuunan, ma'am, nga maulaw jud moduol sa mga experts ani nga field. So advisable ba, ma'am, nga kanang sila mismo stop nila silang kaugalingon o on their level lang sa ang katong sa ilang level kung makaya nilang i-stop, yes. So unsa ang mga pero most of the time because it's a compulsion and siya, most of the time ang uban maglisod, no. Pareho ra gud gihapon sa scenario sa substance use disorder kani addiction man gud kay mahimo naman gud na siya dayon nga kanang naabang kani imong brain na mga brain chemicals nga i-release para mas unsa na siya naay ma-motivate ka to do something, ma-reinforce dayon ang kanang murag happiness nga imong ma-feel kuno within yourself and satisfaction. So
later on it will now kanang changes into your kanang brain chemicals nga kinahanglan na gyud dayon ang proper treatment. Munang as early as kung makontrol nimo, yes, why not? So how? At the level of the parents, unsaon nato himuan nimong structure imong anak na ay dapat bisan tuod og naara sa panimalay pero mopod lagi ni kay usahay. As we all know, even teachers moingon nga magklase karon dili kuan lang imubsa kay mo nimo na nanay mga change. I don't know if you're aware of that, but there are teachers who are doing that. Some of my kanang patients galisod sila kay any changes in your biological clock can create actually a different mode sa imong kaugalingon. Even ang pagkakulang lang sa imo ang tulog, pwede na kang moody nga adlaw. Sa puton ka, maulitan ka, kana lang, no? So how much more ang usahay kinahanglan na, like let's say for example, nagklase lang karon og 1 hour. After that, dayon yung mga different na mga assignments, mostly kinahanglan lublob na pud ilang kaugalingon online para maka-research kay wala may lain nga sala mag-research online naman pud gihapon. So how can you stop? How can you minimize? So still siguro sa on part of the parents ayaw lang gid gihapon pagkulang ubanan baka nimo, abayan baka nimo, not necessarily nga imo pong anon kay usahay, they may feel nga they too are irritated and bored kay di ba pud lalim nga dili kagawas, knowing that this persons 21 years old and below in our law now are not really allowed to go outside, right? So na board man galit ang mga idaran na sa atong pangidaron karon. How much more these children na supposedly naapa sila yung mga social and developmental milestones nga ilang emit during the time. No? So ginikanan dako kayo role, and also teachers. Teachers perhaps kung pwede open video, open mic while magklase. No? Kaya may uban nga close mic, close video. So how can you monitor? And siguro para ma-minimize perhaps calling, texting para dili na pud kaayo nga kanunay lang naka-online. Extra mile na siguro na siya. Diba? Thank you so much for that, ma'am. Actually, akong third question kay na-answer na nimo dito sa first question pa lang nako. So na-answer na siya katong with regards sa parents, how do parents should react to those stimulus and how to prevent such cases. So karon ma'am ako na kang ibalik sa to mga banggiitan ug mga ampungan nga mga hosts. Thank you so much, ma'am. Okay. Thank you too. Okay, salamat kaayo sa atong partner si Chasur Leo Van Ontolan gikan sa atong social media research team. Generally, so before og salamat kaayo ma'am for very for painstakingly taking care of answering the questions kay medyo very detailed to nga mga questions and specific. In fact, I feel ma'am Ninfa nga na personalize gud ang issue on social media use kay gibutang gid ni Sir Bob ang ihang kaugalingon dito sa unsa gid ang particular lugar nga scenario sa usa ka social media user. Ma'am Ninfa? Oo, pero isa sa akong concern, Ma'am Olive, is diha pod sa atong parole and provision ba diha sa compound mismo. Oo, kumusta po ang atong mga inmates sa ilang pag-respond? No, nini nga to new normal karon kay di man pila sila pwede, limited pud ang pagbisita, di ba, sa ilang family, and then kinahanglanon pod nga maistorya sila, so they are using social media. Kumusta pod kaha sila din atong mga inmates? Actually, Parole and Probation Administration is under the Department of Justice, and our clients actually are no longer inmates. They are those who are sentenced already, who availed probation, and we are also catering parole, parolado, meaning they have already served their minimum sentence sa penal colony, and they have to reintegrate in the community through our supervision. So kumbaga kaning among mga kliyente nga probationers and parolees are sentenced already but are
reintegrated in the community under our supervision. So naatay mga rehabilitation programs para matabangan sila sa ilang pagbago, turning into a new leaf, kumbaga, from wrong living to right living. Katong mga inmates nato sa jail to siya, sa Bureau of Jail, BGMP, no? And sa penal colony pod. So, but we work together, of course, kay kuan man ni siya, kanang, unsa ni siya, the 5 pillars of justice man. So, we work together. Sa pagkakaroon gyud medyo hinay ang atong investigation. Minibot pasabot kanto untang mga naa sa jail nga mahatagan og kahigayunan nga mas paspas unta nga makagawas sa community under our supervision. Medyo ni hinay ang amo ang investigation. Una sa tanan tungod sa atong increasing cases of substance use disorder. Now, the substance use disorder, as research have said also, medyo nibalik pud siya ka problema karon because of the emotional withdrawal and social unsa ni siya kanang less of social interaction. Kaya na naman sa panimalay, so uban they go back into drugs, no, para mawala ang ilahang pagka-bored, etc. So ang mga hearings, for example, medyo dili pud kaayo na ing anak kapaspas, labi na pud karon nga usahay masira ang ato ang courts kay naay mga positive cases. So medyo na-agree changes. This is part of the new normal as it is. Pero kita gapaningkamot gihapon nga mahatagan nato og mga pahigayunan nga unta mas speed up gihapon kani nga mga proseso. All right. So thank you very much, ma'am, for that clarification on the difference between inmates and katong mga parolado. Walter, do na Yes. kay follow-up questions? Yes, ma'am. Okay, ma'am, akong ibalik dito sa katong katong atong mga nasugdan kaganiha nga discussion. Notice na ako, in fact, it's very sa tawag na to ana ma'am Ninfa kanang marag kuan gid ba natagaan gyud ko kahayagan sa unsa gid ang role gid bitaw sa mga psychologists, mga mental health practitioners, as ma'am would put it, no. So pero na-notice na ko ma'am no nga kaning title pa lang daan nga child psychologist. We don't have so much of this in our communities sa mga lungsod, sa mga syudad. Unya, who's taking the role, this kind of job sa mga local government, sa mga provincial communities nga wala kayo sila access to this type of expertise, ma'am. So, what can you say about the need for kanang psychological mental health practitioners in communities, ma'am Olive, and also unsa kahay pwede nga mga alternate courses ani nga ma-multiply pagid nato ma'am ang atong power to sa atong mga interventions. Okay, in the real setting good, even ang psychologist per se nga mga license dili gud ing anak kadaghan. So gamay ra gyud siya. So how much more those who are into specialization. So kung walay child psychologist, there are those licensed psychologists, for example, sa clinical, who are also doing or looking into this area. So pwede ra pod mo didto nga mo refer. Naapoy mga developmental pedia, pwede gihapon nga didto ta mo paingon, still they are limited. And naapoy mga developmental psychologists who are specializing that area, pero same gihapon nga problema, limited lang gihapon. So daghan magud unta tang mga graduate pod in psychology but they do not pursue, no? Ang uban gali dili na magpa-license psychometrician, but rather they go into areas of human resource, no? So gina-encourage gid unta nato nga kanang naang dili lang mo stop dinha sa ilang career path, mo padayon gid unta. Tapos for the meantime nga medyo naaman gyud na reality nga scenario, naaman gyud na siya nga kakulangon, naaman tay mga social workers, no? CSWD, ingon pa nila the most abused agency kay sila may cater sa mga abuse. So most of the time ginatap pud ta ako, for example, diri sa City Social Welfare and Development. So kung naay mga scenario, for example, na dili na nila kaya ma-handle, they refer it to us. So sa kaya nila nga ma-handle pa, sila ang gawin. Sa school,
we really encourage nga aside from a guidance counselor, you should have a psychologist, a school psychologist Okay. para matanaw og makater gini area. Pero dako kay ni siya nga proseso because still na ay dapat creation of an item. Wow. Even on the level, di ba? Di ba? Kasi wala man na Otherwise, siyang no, item ang they school ora. psychologist, di ba? Oo. Yes, true. And pila naman amo dawat sa GO. Tagaan lang na to og kanang example. Sorry ha, no offense man. Guidance counselor. I am a licensed guidance counselor and I have been a guidance counselor in Malaybalay. Never knew that. Oh, but I transferred to Department of Justice, right? So, sa pagkakaroon, ang current na salary grade sa guidance counselors is G11. And how much is that sa salary? And remember, nga, if you are a guidance counselor, license ka, master's degree ka na human. Pero you're receiving a salary of SG11. Munang gamay, lisod ka ayo pangitaunon gini sila. A lot of ka ng mga deep ed na mga schools, wala ka ayoy mga guidance counselor gyud. Pipila lang ang naa tapos isa ra pod usay isa ra ka item unya mo cater og tag 6,000, 5,000, 4,000 ka student. See? So creation of item and then allocation of budget on the level of DBM. Hala ka. Ma'am, kanang Oo. inani siguro na lang, inani na ko pag-rephrase ang akong question para mas mo-appeal siya sa mga ubang naminaw sa atong stakeholders. No? Do you think na necessary sa LGU or even in the national government agencies na naagid ta i-hire gyud na psychologist or some mental health practitioners labi na ba karon sa panahon sa pandemya? Ug ngano man, ma'am? Sige, una sa tanan manggod, natay mental health law, naapod tay guidance and counseling act, naapod tay psychology act. Pero kani unta sila nga mga balaod, tagaan natong ngipon, but pasabot kanang i-synchronize siya, i-align pud bitaw unta na dayon sa ato ang mga structure, for example, no? So on the level of the schools, sa government agencies, sa local government, tungod kay na naman ning mga balaod, unsay dapat usbon sa atong structure or organizational na chart, for example. So mag-create og item mo ra to tong giingon. So katong yung pwede pod maingon ka nga mag-hire og GO. No? So hopefully pwede ngano good nga dili kay gikinahanglan man gid na siya. Natukod man gali na nga balaod tungod kay nakita nato ang panginahanglanon. So with that law, supposedly unta pod ma-create pod unta ni nga mga different items sa nagkaraiya nga mga ehensya nga mas nanginahanglan og nakatutok ana nga mga problema or mga areas. And doon naman tayo tawag nga local school board, di ba? So pwede siguro mag-subsidize ang LGU, ba? Nga mag-utang o sila ang magpasweldo pero diha ibutang nga eskwelahan. Pwede rin yan. Siguro dili pod siguro kinahanglan nga sorry ma'am. Yes ma'am, go ahead ma'am. Pwede man good siya tungod kay sige sa pagkakaroon limited man ang atong mga licensed psychologists. Pwede man good nga let's say magbutang mo din ha og licensed psychologist and licensed guidance counselor na limitation. So na may mga graduate in psychology, graduate in guidance and counseling, masters, etc. Pwede man good na siya nga mo siya i-hire on contract and then kanang consultants musik mo consultancy for kanang mga licensed good nga psychologist and guidance counselor. Para lang unta nga maplastar lang ba nga naa gyud. Yes, ma'am. Kay yes, ma'am. Sige tag-ingon nga i-empower nato ang usa ka bata nga moduol sa usa ka professional for help. But we're not providing them these professionals. Exactly, ma'am. Asa man niya pangitaon, unsaon man niya pag-access, no? So mo nang other side of the story, other side of the coin. Pero si Ma'am Joanne Dere is a psychometrician, di ba? Ma'am Vivienne. Kaway-kaway atong psychometrician. Kaway-kaway dyan. Basig i-pirate na sa simba ko lang. Na-clone na siya pag na-clone na. Okay, so Ma'am Nins, no, kanang nadumduman ako Ma'am Olivia sa una katubitang di pa kaayo daghan doktor na di ba na magpadala og doctors to the barrio kay nay mga munisipyo gyud nga wa gyud doktor, so bisan lang untag inaana lang sa mga middle ground measures lang unta ba nga in every 3 municipalities bisag na isa ka psychologist diha or in one municipality duha or sa baka nga mga measures alon lang
unta maka-access, mas mahimong accessible sa katawhan ang kini nga klase nga expertise. Tama ba, ma'am? Yes, pwede gid kaayo. Pwede gid nga makahimo ta og ing anak nga mga mechanism para ma-provide nato ang panginahanglanon ani nga mga kuan nga mga areas. Kuan ba na ako'y nadumduman nga gusto lang ako very quickly Ma'am Olive unsa ganitong meaning sa loan mowing parents? Ginalon mower na nimo daan para smooth na ang agian sa imuhang mga anak. Get the idea? Mura siyang So, spoon feeding? gismoothen na nimo. Pwede. Gismoothen na nimo daan kay dili ka gusto nga maka-experience ang imuhang anak og kalisod sama sa imong naagian kani adto. Remember, it is, there are no mistakes but only lessons to learn. Right? And it is by falling sa imong pagkapukan nga makabalo ka unsaon pagbakod. And what's important rule of the parent there? Anytime mo bakod sila, naay arms nga mo hug sa ilaha o mo hold sa ilaha. Di ba? Grabe ka-touching to siya, no? And with that, good morning, Engineer Manuel Chad, the guru Hi, who Sir is Chad. viewing right now. Oo, siya itong nagiganahan daw kaysa sa term nga loan mowing parents. Yeah. Anya napod ko yung nadakpan ganina nga mga Bisaya nga mga terms no nga ganahan kay mo gini kung expert ka sa isa ka butang, ang imo nang focus is imo na siyang hubaron dito sa mas masabtan nga mga words. For example no na siya kahig-awos o kahigwaos kahigwaos og mapukan. Ma'am katong kahigwaos pwede nimo translate sa atong mga millennials unya. Ang mapukan Kasabot ko sa mapukan no matumba ba pildi. So, Ma'am Olive. Yes ma'am. Okay. Kahigwaos is makes you feel uneasy, fidgeting, unsa pa gyud kanang wala ka nahiluna sa imong kaugalingon. Kung baga disturb, no? Disturb ang imo ang panghuna-huna, no? Even ang imuhang mo manifest na dai na siya sa imuhang behavior. As you use this ma'am in the context kay ganina katong magtaas ang anxiousness no kung makadungog kag mga levels of anxiousness. Okay. Yes, Tapos ma-magnify na dayon ang feeling. Instead man gud unta nga ang atong i-magnify is ang pag-cope sa katawo. Pero usahay magsigit tag hisgot og kalisod, violence, etc. Ang na-magnify is ang problem. Supposedly, ang dapat itong i-magnify is ang strength sa person to cope and to stand on his own. Yeah, the response aspect. Proactiveness. Okay, so muna ako sa imo Ma'am Olive no nga mga hisgutanan and ganina na mention nato there is a need for support ba nga doon nagi-item ang mga psychologist, mga licensed psychometrician diha sa mga eskwelahan guidance counselors maka-address ta sa mga concerns sa mga kabataan. Other than that, Ma'am Olive, doon na pabatay mga concern nga pwede natong mastorya karon para kaning naminaw karon nga mga local government units and other school heads no nga makaingon sila tuod no pwede di ay nga ato ning i-consider. Yes, in other words ma'am ninfa unsa ang uban pa nga mga measures or interventions nga pwede i-take para ma-address. So we'll focus on the response side now ma'am no institutional response side what government can take no kaganina we talk about individual and personal responses. What can you suggest pud ma'am for government other than what we have already discussed earlier po? Pwede ta maka-create siguro og pareho sa among gibuhat ni Nemfa sa una nga quick reaction team for kanang to respond mental health issues, di ba? Perhaps you can Lourdes Latore quick reaction. Yeah, before no nga maka-create tag ing ana nga team on the level of the local tie up with the CSWD. So mura siyang networking lang gihapon but you have to siguro invite professionals who will sit down para ma-address na siya and then just like here actually sa akong gi-share ganina no sa Cagayan de Oro ang gakahitabo is ako and other psychologists and psychiatrists kumbaga muram dahon nahimo mi nga on call anytime pwede mi nga ma-referan sa CSWD no. So for those na may uban pod nga mga graduates karon nga siguro in the field of psychology and even guidance and counseling who are not yet practicing, pwede nato ni sila actually gin nga makuan into
siguro you start with volunteering, no, para ma-expose o ma-practice ang kahibalo, after which perhaps you can go on contract, no, sa hinay-hinay hangtod nga ato gini siyang ma-workout sa pagkakaroon lang nga wala gid pay klaro nga structure and system. Yes, thank you kaayo Ma'am Olive for this conversation. We are starting this conversation now, we're not ending it. Although wa na tay panahon, wa na tay igong panahon para magpadayon karon nga adlaw, karon nga episode. Pero hopefully Ma'am Olive, you would be available and that we will be successful in triggering this conversation about psychology, the mental health intervention sa atong community. Ma'am, for your, if you have some final message, you want to, nga gusto nimo ma'am ipaabot sa atong mga suking tigpaminaw, please take it away. On the level of parents, sa family, hug your children before the social media does. Or mga other clans and families nga ilang ma-create sa social media, be the family first nga ilahang maduulan, and be there, listen without judgment and biases. Kay usahay mauna nga kuan, and then remember, do not keep records of wrong, no, kay usahay we keep on repeating the mistakes, etc. Instead, focus on the strength and unsay naabot or na-achieve sa imuhang kapamilya. Wow. Thank you very much. That's grace from God, no? In the words of our guest today. Thank you very much, Ma'am Olive. Og hinaot nga ang atong mga suking tigpaminaw nakakutlo og mga lessons, tips, ideas ug uban pa nga mga learnings sa atong mga discussion karong buntag. Salamat kaayo Ma'am Olive, mga higala, nahimo na tong bisita baguhay pa lamang sa atong second portion ang ato ang guest si Ma'am Olivia Therezah P. Pelagio, gikan sa Department of Justice-Parole and Probation Administration 10 sa Regional Office sa Cagayan de Oro City. Daghang salamat ma'am. Keep safe, Ma'am Thank Olive. you. You're most welcome and keep safe too. Ma'am Ninfa. Uy, nindot kayo, no? Uy. Ang mga terms are reminding us parents. Ganyan na, loan mowing na to. Pero napamanggiday, hug your child before the social media. Yeah, will do. No? Ma'am Nins, kuan ba? It's been a wonderful conversation here, no? Ang atong na-establish karon nga buntag. And I just hope na kani siya nadunggan sa mas daghan nga katawhan, no? And we were saying kaganina sa earlier discussion nato nga mas tsada unta kung mas daghan ang psychologists, mental health practitioners nga maistorya sa atong mga katawhan, especially sa panahon karon nga dunay nagsaka ang level sa anxiousness matud pa sa atong guest. And last, katong mental health walls ba, kung madumduman, ingon biya gito atong guest nga kanang do not learn from yourself, no? Kay basig ma-misinterpret. You have to talk to this mga psychologist, mga license nga mo istorya gid sa imo kay it's a case-to-case basis ang pag-advise sa imo sa sitwasyon. And besides, no, unsa ra po'y level na kaya nato buhaton sa atong kaugalingon, no? Tama na ta diha sa pag-stop, pero kung gusto gid nato maggiyahan gid ta na unsa gid ang mga steps na scientifically na study, no, na proven, no? So I think we really need the attention, the presence of our experts. Unya sama sa ang gingon no ganiha, no, nag-encourage siya nga unta ang kasagara sa ang atong mga local government, ang atong national government agencies mag-invest pod nga dunay ma-hire, dunay ma-employ nga mga psychologists, mga mental health practitioners sa local level aron mas dali maduulan sa mga katawhan nga nanginahanglan. Siguro sa tan-aw nako kapareho siya og level of need sa time karon, no? Pareho sa ayuda sa kanang pagkaon, no? Dili lang ayuda sa tinapa ang kinahanglan sa tao. We need this kind of ayuda also kaning psychosocial interventions.
Kaya pwede man mag-host siguro ang LGU, di ba? Inviting them or otherwise, katulad i-incorporate nila, idugang nila diya sa ilang budget, ang pag-hire ani nga mga gikinala na to nga mga individual and a lot more. No? So it's a challenge sa atong mga naminaw karon nga local government unit, atong mga heads sa different schools, viewing us right now nga dunay need, a great need, dili lang dahil kay tinapa. Yes. Oo, dili lang kay internet connection, but of course ang atong connection ba sa atong mga experts in healing us, anining atong taas na kayo nga mga bulan na encounter nato ning pandemya. One more thing, Ma'am Ninfa, no, nakita nako. Imagine, tuara ni siya naglingkod sa iyang opisina dito sa Cagayan de Oro. Although we know nga field person, gid pud day siya. No, pero dili lang mag-arsag bangko, no. Nay mga initiatives pa siguro nga makaawat sa mahimong ma-inspire nato sama atong pag-ambitay daw og kaulian. We brought her from her office to the general public, no? So para nga mas daghan pa ang makadungog, makadawat sa iyang gipaambit nga mga tips, no? So mao ni siya, Ma'am Nins, ang nakita nako nga dili ni siya sa bangko gyud ha, pero kita nako ba nga inani ka importante ang trabaho nato diri sa pag-ambitay daw og kaulian. And this is what we mean when we say pag-ambitay daw og kaulian, no? We will share so that we can help in healing, no? And very quickly, Waltz, as a parent, gusto lang nako i-share no ang gabuhaton sa mga kabataan karon nga gasugod na sila og klase, module and online, synchronous and asynchronous. Although high school naman ako mga kabataan, pero gusto nako siyang i-share nga they made their own schedule, no? Naman sila schedule gihatag sa eskwelahan nga mao ni ang mga subjects nga ilang ansiran and etc. Doon na pud sila gisalot nga time sa ilang pag-exercise. Doon na pud sila gisalot nga time sa ilang pagdula og board games and etc. Ila ginang gi-alarm ilang phone. No? So, na-maintain nila ang balance which because of my absence sa mong balay, kinabi ko pirmi diri sa eskwelahan. No? So, it might help also others nga medyo kulang punta sa atong supervision sa atong mga kabataan which kaganina giingon, importante kayo nga atong hatagan og pagtagad karong mga panahon na atong mga kabataan, labi na gitong na-expose sa social media. Og sa ako pong kabataan, asim daghan. Na-notice, na-notice lang po na ako, Ma'am Nins, no, nga. Medyo, kuan po siya, very open po siya dito sa possibility nga, i-arrange yung schedule na structured na po unstructured portion. Na-mention ni Ma'am kaganina nga build a structure, no? Si Nef ba to? Kaganina. So nakita na ko nga, thank you Lord, nisunod siya, no? Siya mismo mo, bugawa siya sa balay, mag-exercise, do some stuff that usual kids do, no? Dili lang malimit dito sa kuan sa mga devices, gadgets. And katugid, very important, no, ang supervision sa elder, not necessary parents, nga busy working parents, elders, mga magulang din na sa atong balay, sa atong mga manghod. And nindot pa kayo magistorya pa sa unahan, Waltz, pero unsa ni siya, gamay na lang gikaya atong oras na bilin, and let us remind you all nga naminaw karon, nananaw, doon na may mga survey nga nadia sa atong survey link diya sa atong live survey sa link nga mong gibutang diya sa atong live stream. So please click on that link and answer our survey and evaluation, and tungod ni ana mahatagan mi kay diya sa unsa pa mga pamaagi nga mag-improve ang atong broadcast. And sige be, hi and happy viewing sa atong research director Dr. Beverly Bicar, and hi also kang Rosalie Ramos Magwale diya sa Print All Station. Hi, Pipito. The-birthday si Pipito. Bagyong Pipito. Sige, Waltz. Okay, hi usab kang Ma'am Jessa Akap, of kang Ma'am Joanna Ruth Sario Paloma, kang Glazy Joy Abatayo, kang Director Marilyn Rubio, kang College of Law Dean Attorney Sherry May Velos Decang. Di gina ma-miss ni Attorney May ang atong programa, which salamat kayo sa guidance, no? And in behalf also of our spearhead meaning extension project, Dr. Joy Mirasol and the rest of the
the staff sa Office of the Vice President for Research, Extension, and International Affairs, uban si Ma'am Joan Vivian Belderol, kang Lacey Joy Abatayo, and sa inyo tanan din ha, sa atong data analysis team, Dr. Marlon Frias and Professor Christian Inovejas, and of course, my college dean sa College of Administration, Dr. Lali B.C. Lubos, uban usab kang Jong and kang Ma'am Jazz. Ako si Dinfa Bago Caballero, nag-extra na ko wall. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Thank you very much. Thank you, Nova and Mark Mark Mokara of the IT team. Thank you. Yes, and on behalf also of the university president, who is the program head of this project, and DXBU management, kang Engineer Theohenis Gayon, kang Sir Gabriel Diwalay, og sa tanan nga staff sa atong DXBU, sa atong social media research team headed by Richie Colegado, nga nagpakita gid diri ganiha, og usab sa ato usab nga mga various lead extensionists and members of this university-wide extension project. Kauban usab ang atong documentation team karon, naa si Ma'am Efrely Quadra, and our facilitator, and also sa atong pag-contact sa atong mga guest karon nga episode si Dr. L. Christine Melendez. Og usab sa tanan nga mga naminaw, labi na ba sa akong College of Arts and Sciences Dean, Dr. Zita Dales, og usab sa akong chairperson si Dr. Cleophas Beth Hakutin. Kini di ay si partner Walter Balane. Nagapasalamat sa inyong pag-uban sa amoa sa isa na sab ka episode sa ato ang programa Pag-ambitay daw ag kaulian. Maayong buntag Bukidnon State University, maayong buntag Bukidnon, Philippines. Hi, Ma'am Joy Molina Mirasol. Good morning. Bye, everyone. God Bye, bless. everyone. Keep safe. Ma'am Nin, celebration.